Halos magkaedad lamang ang mga bastardong Davis na iyan. Siguro'y pinagsasabay ng tatay nila ang mga nanay ng mga yan. Patuloy ni Lester. Kay lalaking tao, daig pang marites. Bulong ko sa kanya. Umiling lamang ito sa akin. Sanay na ito sa bibig ko na walang preno kung magsalita. Pagdating natin doon, ituturo ko lang sa iyo ang bahay nila ha. Ikaw na bahala. Just call me basta 1 linggo lang ako dito, Bianca ha. Paalala niya sa akin. Yeah, alam ko na may trabaho ka, Lester. Salamat ha. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, I will never do you a favor. Saad niya. Grabe naman, sakit mo magsalita. Tumayo na ako at nagpaalam na rin na papasok na sa aking kwarto. Hindi ko napansin na nakatulog na pala ako at ang malalakas na katok ni Lester ang gumising sa akin at sinabing dumating na daw kami. Napahaba ata ang aking tulog at hindi ko na namalayan ang oras. So, we're here. Find your prince now. Nakangiting wika ni Lester sa akin. Inarapan ko lamang siya. Lester, behave ako ngayon ha. Sinundo kami ng isang shuttle bus at dinala kami sa isang malaking building kung saan may naghihintay sa amin na isang kotse at inihatid kami sa hotel na tutuluyan ni na Lester. Hindi nagtagal ay si Lester na lamang ang nagatid sa akin patungo sa sinasabi niyang bahay ng mommy ni Leon. Nang nakarating kami sa isang mataas na gate ay may ipinakitang ID si Lester at pinapasok naman kami ng mga security guards. Nakanganga ako habang papasok kami sa isang malawak na lupain at mas nalula ako nang makita ko ang isang malaking mansyon na nasa gitna ng lupain na napapaligiran ng lawa. Sa mga movie ko lamang nakikita ang mga ganitong klase ng lugar. I thought this place only exists on fairy tales. Grabe, napakayaman naman pala ng ermitanyong iyon. Hi, so kayo po mga kaibigan ng senyorito? Saad nito. Tumangot ngumiti naman kami sa babae. Napag-alaman namin na pure Pinay ang mama ni Leon. Hello there, Lester. Bati ng isang napakagandang babae na nakaupo sa wheelchair at tulak-tulak ng isang nakaunipormadong lalaki. Lumapit si Lester at tumalik sa pisngi ng ginang. I smiled at her and she smiled back at me as if she is asking me if who am I. Tita, si Bianca po. Kaibigan namin ni Leon. Pagpapakilala sa akin ni Lester. Well, hello, beautiful lady. Tara, let's have a tea first. Nakangiting wika nito. Umupo kami sa upuan na may maliit na mesa. She is really checking me. She is eyeing on me. Kung ibang tao ito ay tatarayan ko na ito. Kumusta na po kayo, tita? Tanong ni Lester. Well, iho, I'm not doing good. I almost had a heart attack 2 weeks ago dahil kay Leon. Napakatigas ng ulo ng batang iyon. Sambit nito tinawakan pa ang dibdib at tila namang problema talaga sa kaisa-isang anak. Really, tita? Pero alam ko po kung gaano kayo kamahal ni Leon, tita. Si Lester. Yeah, alam ko yun and he wouldn't really think to disobey my wish. She said. Nagpaalam muna si Lester na gumamit ng comfort room at kami na lamang dalawa ng mommy ni Leon ang naiwan. Pero I'm fine already dahil pumayag na si Leon sa aking kondisyon. Gusto kong pakasalan niya si Cecil. Siya ang babaeng gusto kong mapangasawa niya. And buti na lang at masunurin bata ang aking anak dahil 2 linggo na naman silang magkasama ni Cecil dito sa mansyon. Mahabang salaysay nito na nakangiti pa habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam pero ramdam ko ang pagtulo ng mga luha sa aking mga mata. Ang sakit. But I tried to be strong. Iha? Is there something wrong? She asked. I stood up. Ngumiti ako sa kanya. Ngiting puno ng pait. A month ago, someone promised to marry me when he got back from his mission. He promised that we will build our own family on the house that he bought by the lake. He told me to trust him and believe in him. Sad ko sabay pahid sa mga luhan dumadaloy sa aking muka. Iha? So you and a month ago, he gave me this ring. A promised ring. But I think I'm giving this back to you, tita. Pakasabi na lang po na huwag siya mag-alala sa akin dahil kakayanin ko po. Tita, gusto ko rin po na sundin kayo ni Leon kasi kayo pa rin po magulang niya. I won't fight against your will po. Sana po'y maging masaya po kayo.
Matapang kong saad. Salamat, Iya. And I am sorry, she said. You don't have to thank me. And you don't have to say sorry. Sige po, aalis na ako. Pakisabi na lamang po sa anak niyo. Nagalit na galit ako sa kanya at wag na siya magpapakita sa akin kahit kailan. Bianca? Boses ni Lester. Come on, Lester. Let's go. Hinila ko siyang palabas ng mansyon at nang makarating kami sa kotse na narentahan niya ay doon ako umiyak. He just embraced me. I know about it, Bianca. I'm sorry. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kaya minabuti kong ikaw na mismo ang tumuklas. She told you the truth. Yun ang hiningi niya kay Leon to marry his childhood friend, Cecil. At umayag siya, Bianca. Pinilit kong kumalma at ang aking iyak ay naging malakas na sigaw. Galit ako sa kanya dahil hindi niya sinabi sa akin. Gagawin ba naman akong tanga ng taong yun? Ano nga ba ang laban ko sa kahilingan ng isang ina? Leon is her only son. Napakasama ako kung kumontra pa ako. It really hurts big time. Sinampal kong bigla si Lester dahil sa matinding galit ko. Aray naman! Nakahawak ito sa kanyang kanang pisngi. Sorry, practice lang. Naiiyak at natatawa kong saad nang makitang itsura ng pagkagulat ni Lester. Sumandal ako sa upuan ng kotse at ipinikit ang aking mga mata. Lester, kain na muna tayo. Sambit ko. Dinala niya ako sa isang restaurant at nakatatlong cup ako ng rice dahil siguro sa depression na aking nararanasan. Patay gutom? Biro nito sa akin. Madilim ang aking mukha habang nakatingin sa kanya. Ganito ba ang broken hearted? Gusto kong magmukmuk sa kwarto at kumain ng kumain. Paalis na kami na makakita ko ng 2 pamilyar na bulto mula sa parking lot. Cecil and Leon. Nakatalikod sa akin si Leon at si Cecil ay halatang nakita ko. She is really having an obviously happy aura. Hinawakan niya si Leon sa magkabilang braso at mapusok itong hinalikan. Niyakap siya ni Cecil at mas inilapit ang katawan nito sa katawan ni Leon. She even grasped his hair. Nagmadali akong pumasok sa kotse namin ni Lester. Bitch! What would she expect me to do? Sasampalin at gagawa ng eksena? Hello? Ngayon pa lamang ikakalimutan ko na si Leon Davis. Galit na galit ako sa kanya at pagsisisihan niya kung bakit pa siya ipinanganak sa mundong ito. Yeah, it hurts. I will suffer because of love's consequences. Dahil kahit gaano pa ako katapang ay hindi ko rin maiwasang masaktan ng lubos. But I will only be broken. Wasak lang pero hindi maghahabol. Bumalik na tayo sa Pilipinas, Lester. I told him. Yeah, tomorrow morning. Sad nito at minuhay ang makina ng kotse at bumalik na lamang kami sa hotel na tinuluyan nila. Kumuha ko ng isa pang kwarto at doon ako umiyak ng magdamag. Ang bilis naman. Ang lahat ay kasing bilis ng kanyang pangakong napako. 2 linggo na akong nananatili sa Cebu sa isang beach resort na pagmamayari ng isang pinsan ni Kat. Wala muna akong balak na bumalik sa Manila dahil gusto ko munang palipasin ang sakit. He was my first and I think he will be my last. Ayoko nang magmahal ulit. Ang sakit palang umasa sa wala. Naglakad-lakad ako sa dalampasigan na nakapaalamang. It's already 7 p.m. in the evening at hindi ko na namalayan na malayo na pala ang narating ko. Nasa dulong bahagi na ako ng resort at napakadilim na sa bahaging ito ng resort. Ewan ko nga kung bahagi pa ba ito ng resort o hindi na. Tanging liwanag na lamang ng aking cellphone ang nagbibigay ng liwanag sa kapaligiran at ang bilog na bunga na naaaninag ko sa karagatan. Ipinikit ko ang aking mga mata at muling dinama ang malamig na samyo ng hangin na dumadampi sa aking pisngi. I'm still thankful that I was able to experience how it feels to love and be loved. Miss, hold up to! Napasigaw ako na may isang lalaki na pilit na inaagaw ang aking cellphone ngunit nanlaban ako at dahil mas matangkad ako sa kanya ay nagawa ko siyang itulak ng malakas. Napaupo ito sa buhangin at akman tatayo sana ulit ngunit sinipa ko siya sa tiyan at humiga na siya ulit sa buhanginan. Maliit na tao lamang siya kaya hindi naging mahirap sa akin na itulak at sipain siya. Huwag ako, kuya!
Nasaktan na nga ako, sasaktan mo pa ulit ako ha? Malakas kong sigaw sa kanya. Humihikbi na ako ngayon dahil sa sakit na pilit kong kinakalimutan. Tumayo siya at pilit na hablutin muli ang aking cellphone, ngunit mabilis akong gumalaw at itinulak ulit siya. Lahat na lang ba kukunin mo? Nawala na nga siya sa buhay ko, kuya. Wala na. Wala ka na makukuha sa akin. Malakas kong hiyaw at sinampal siya sa magkabilang pisngi. Cellphone mong gusto ko. Ibigay mo na. Ang tigas ng ulo mo, babae ka. Pati cellphone ko kukunin mo pa. Kuya, nawala na nga lahat sa akin. Ang pangarap ko. Ang buhay ko. Kaligayahan ko, pati ba naman ito? Kukunin mo pa? Papatayin kitang, babae ka. Galit na sigaw nito. Susubukan sana nitong tumayo, ngunit sinuntok ulit sa panga ng 2 beses. Papatayin? Papatayin mo ako, kuya? Ha? Simula nung iniwan at kinalimutan niya ako, ay parang na rin ako namatay. Kung papatayin mo ako, ay parang pumatay ka na lang din ng taong patay na. Namilipit ito sa sakit dahil nangangalahati pa lamang ito sa pagtayo ay tinadyakan ko na naman ulit ang kanyang gitna. Alam mo ba kung paano pumatay, kuya? Paibigin mo, paasahin mo, tapos kapag in love sa'yo, iwan mo kaagad. Puro kasatsat. Sigaw nito at biglang hinablot ang aking cellphone at kumaripas na ng takbo. Hoy kuya, kapag tumawag o nag-text siya, sabihin mo, walang forever. Maghihiwalay din sila. Sigaw ko at mabilis akong umupo sa buhanginan at ang aking 2 palad ay itinakip ko sa aking muka at tuluyan ng humikbi. Masakit pa rin naman eh. It's been 2 weeks since I left the ring he bought for me. Oo, matapang ako, ngunit masakit pa rin talaga, lalo na't minahal at naniwala ka na sa kanya at sa huli ay bigla ka na lamang iiwanan. Miss! Narinig kong tawag na isang boses lalaki na biglang humawak sa aking balikat. Nabigla ako at nahila ko ang kanyang kamay at naging dahilan upang mawalan ito ng balanse at tuluyan ng natumbas sa buhangin. Napatili ako dahil kahit medyo madilim ay naaninag ko mula sa liwanag ng buwan ang kanyang nabasang damit sa dagat. Ryan? Sorry. Gugulat ka kasi. Saad ko sa kanya nang makilala ko kung sino siya. It's okay, he answered. Akala ko kasi bumalik ang lalaki na nagnakaw sa cellphone ko kanina lang. Sagot ko sa kanya. Really? Buti na lang hindi ka inano. Wait, ba't ka nag-resign sa agency? He asked. Wala. I don't need to work. Gusto ko munang mapag-isa. Malungkot kong saad. May problema ba kayo ni Boss Leon? Know what? Bumalik siya a week ago. Mukhang mainitin ang ulo lagi eh. Natigilan ako. He is here again? Ang bilis ah. Wala na kami. He will be marrying Cecil. Yun ang gusto ng mama niya. Sunod naman niya ito at nakita ko na naghahalikan sila. Ryan, ayoko nang isipin pa ang kanyang ginawa. Hindi man lang sinabi sa akin ng tungkol sa sitwasyon niya. Plano niyang ilihim sa akin para ano, Ryan? Para magbuka akong tanga? Hinawakan niya ang aking magkabilang palad. I'm sorry for what happened, Bianca, pero alam mo ba na nandito siya sa resort? Karating lang namin from Manila and dito rin talaga gagawin ng photoshoot para sa isang brand. Langya naman. Nagpakalayo-layo na nga ako tapos nandito rin siya. Si Cecil nandyan din? Yeah. Baka naman mas malulungkot ka o mas masasaktan ka kapag makikita mo sila magkasama. Malungkot nitong saad. What? Ako pa naman na mag-a-adjust. Ako ang nauna dito. Anday, bakit ko naman ipapakita sa kanila na nasasaktan ako? Gusto mo? Patayin ko ang Davis na yun eh. I like Cecil. Saad nito. Ikaw palang nasasaktan? Don't worry. Kapag magkikita tayo, act as if you're courting me. Act as if nililigawan mo ko. Just an act, Ryan. What do you think? Good idea, Bianca. He smiled. Pero kapag nagkita lang naman tayong 4, sana ngayon hindi mangyayari yun dahil baka mapatay ko ang lalaking yun. Matigas kong saad. It hurts, you know? He said. I know how it feels. Saad ko. Ngumiti ako sa kanya. Ryan,
my childhood best friend and my ultimate crush before. I grabbed his hand and held him close to me while both of us is walking beside the shore. Ano kaya mararamdaman ko kapag makikita ko siyang muli? Hindi pa nga ako nakaka-move on tapos agad-agad nasa parehong resort pa talaga kami. Pero nasa isipan ko pa rin ang sinabi ng mama na Leon. She wants Cecil to marry his son. I closed my eyes again. Kirot at apdi ang tanging nararamdaman ko ngayon. Pabalik-balik na sakit sa tuwing iisipin ko ang masasayang araw na pinagsaluhan namin. Akala ko hindi na matatapos ang mga masasayang sandaling iyon but it has come. Dahil puro sakit pala ang susunod na mga kabanata sa buhay namin. Halos maubos ang aking hininga dahil malayo na pala ang nilalakaran namin pabalik sa resort. Hinatid ako na Ryan sa aking suite dahil sa pagod ay nakatulog na ako kaagad. Ryan? Saad ko nang buksan ko ang pintuan ng aking suite. Bumungad sa akin ang nakangiting si Ryan na bagong ligo dahil mamasa-masa pa ang buhok nito at amoy na amoy ko ang aftershave nito. Nakita kong may karga itong puting-kuting na sobrang cute. Hi kitty-kitty. Sa'yo to? Saad ko at kinuha ang puting-kuting mula sa kanyang kamay. Naalala ko tuloy ang tawag sa akin ng impaktong babies. No, nakita ko lang kanina. Sumunod sa akin kaya kinarga ko na. Oh, I think she likes you. Right, Pussy? Sambit ni Ryan na hinaplos ang baba ng pusa at tila sumang-ayon din ang pusa dahil nagmiyaw pa ito sa kanya. Pussy? Her name is Pussy? Grabe ka naman, Ryan. Wala na bang ibang pangalan? Umupo ako sa aking kama at sumunod naman si Ryan sa akin at umupo ito sa mahabang sofa sa tabi ng aking kama. I think that's her name. She responds every time I call her Pussy. Seryoso nitong Saad. Bahala ka. Oh, eto ng Pussy mo. Hawakan mo muna at maliligo muna ako. Teka, ba't ka nandito? Di ba may trabaho ka? It's Sunday, Bianca. Bukas pa kami magsisimula and guess who's my co-model? Mukhang alam ko na at wala akong pakialam sa Cecil na yun. Nakairap kong Saad. Affected? Siyempre naman. Ang aga pa para matapos ang love story namin ng gagong yun. But I'm trying to move on. Kakayanin ko naman. Not now, but as time pass by. Pilit kong Saad kahit na masakit pa rin sa dibdib. Yeah, I know you, Bianca. Ikaw na ata ang pinakamatapang na babae na naging kaibigan ko. So dalian mo na. Sabay na tayo mag-breakfast sa baba. I just nodded. Mabilis akong pumasok sa bathroom at naligo na. Kailangan ko nga talagang ipakita sa kanila na matapang ako. Na kahit sinaktan nila ako ay hindi ako matitinag dahil kayang-kaya ko. I am resilient of the hurt he caused. Isang red tube na dibdib ko lamang ang tinatakpan at black-fitted shorts lamang ang aking suot. Hinayaan ko lamang na nakalugay ang aking buhok na mahaba at medyo nakakulot sa dulo. Ryan, tara na. Pangalawang beses kong tawag sa pangalan niya ngunit nakatingin pa rin ito sa aking katawan. Lumapit ako sa kanya at tinapik ang pisngi niya. Yeah, come on. Mabilis ditong Saad at iniwan ang kuting sa loob ng aking kwarto at sabay na kaming bumaba at pumunta sa restaurant ng hotel. Napakapit ako sa braso ni Ryan nang makita ko sina Leon at Cecil sa isang mesa at nag-aalmusal din. Sabi mo matapang ka. Bulong sa akin ni Ryan. Sa oras na ito ay parang nanginginig ang buong katawan ko sa galit dahil gusto ko silang lapitan at pagtatadyakan ng pagmumuka ng impaktong Davis. But I remain calm. I will act as if I am not affected at all. Na parang walang nangyaring sweet moments noon. I will treat Leon Davis as a stranger. Umupo kami sa tapat mismo ni na Leon at Cecil. I caught him staring at me. At sa isang iglap ay nagtagisan kami ng tingin. Nakataas ang aking kilay habang nakatingin sa kanya. I even rolled my eyes on him. Yung titig naman niya ay parang nanggigigil. Parang gusto niya akong kainin ng buo dahil masama itong nakatingin sa amin ni Ryan. I think someone is scrolling right now. Bulong sa akin ni Ryan. Natawa ako sa sinabi niya. Galit siya? Excuse me, Ryan. Siya pa talagang galit, ha? Hey, Ryan. Umorder na kami ng foods para sa inyo. Well, ikaw pala, Bianca. Akala ko kung sino talagang kasama ni Ryan.
Sinabi kasi niya kanina na pupuntahan niya ang friend niya para imbitahan na mag-almusal. So me and Leon ordered 2 meals for you. Come on, join us. Nakangiting sambit ni Cecil sa amin ni Ryan. Kinurot ko si Ryan sa tagiliran. Langya ka, ba't mo sinabi? Bulong ko. Tumayo si Ryan at hinapit ang aking bawang. Inayos ko naman ang tube ko. I know my boobs is getting attention right now, but I just ignore it. I know I'm blessed with a goddess-like body and face, right? Umupo kami sa pwesto nila. Kaharap ko si Leon at si Ryan ay kaharap ni Cecil. Bacon and eggs lang in order namin, but if you want to add, just call the waiter. Sambit ni Cecil. Milagrong napakatahimik ng Gagong Davis. Nagtitimpi lamang ako sa mga oras na ito. I choose to be classy. Hindi naman ako asal palengkera para sigawan at saktan siya. Not now. Maybe later. Okay na yun. Ikaw Ryan, baka may gusto ka pang kainin bukod sa dibdib ko na kanina mo pa tinitingnan. Hinampas ko ang balikat ni Ryan dahil sa inaakto nito. Natawa naman si Cecil. You shouldn't blame the guy. Ba't baka sa ganyan na suot mo? Nagbra ka na lang sana. Seryosong saad na Leon na diretsyong nakatitig sa aking mga mata at mahinang inunguya ang pagkain niya. Excuse me, I can wear whatever I want po. Boss. Huwag po kayo mag-alala dahil mamaya sa dagat, naka-brat panty na ako. Mataray ko saad sa akin niya. Pakaalamero talaga. Palibhasa, flat ang Cecil niya. Bianca, is it okay to ask? Totoo ba ang dibdib mo? Sorry to ask pero parang oversize eh. Pinagawa mo? Tanong ni Cecil. What? Ryan, pinagawa ba to? Hinawakan ko ang baba ni Ryan at hinila palapit sa aking katawan. I don't think so. How will I know? Hindi ko masasabi kasi hindi ko pa nahawakan. Sagot ng natatarantang si Ryan. I think those are real. Sa Leon, gusto ko siyang sigawan at sabihin sa kanya na hindi siya ang kinakausap ko. Nakaramdam na ako ng gutom at nagsimula na akong kumain. Ganoon din si Ryan na hindi na makatingin ng diretso kay Leon dahil pulang-pula na ang mukha nito. Nang matapos kumain ay umakyat kami ulit ni Ryan sa suite ko. Pakakainin daw niya si Pussy. Come on, kitty. Come to daddy. Sambit ni Ryan habang gumagapang ito sa baba ng kama at hinahanap si Pussy. Ako naman ay nakaupo sa kama at tinitingnan lamang siya sa ginagawa niya. Ryan, hungry na si Pussy. Hurry up. Sad ko nang makita siyang tumayo at kinuha ang pagkain na nasa Starro at bumalik ulit upang kunin si Pussy sa baba ng kama. Yeah, Pussy, masarap ba? Masarap ang pagkain ni Daddy, right? Sarap na sarap si Pussy. Oh, ang galing mo pala mag-alaga, Ryan. Of course. Oh, Pussy. You're so cute. Ako ng dada mo, ha? Yummy pa, Pussy? You're mine, Pussy. Hindi na nito na ituloy ang pagsasalita sa maliit na kuting dahil biglang pumasok na parang kidlat ang walang hiyang Davis at malakas na sinuntok si Ryan sa panga. Naiwan pala namin bukas ang pintuan kanina. Nakahandusay si Ryan sa sahig ngunit kinuwelyuhan pa ulit ito ni Leon at hinila ang kwelyo nito at nakita kong nahirapan itong huminga dahil sa ginawa ni Leon. Ako naman ay parang nawala sa katinuan at nastatwa na lamang ako sa aking pwesto. You, Ryan! Find your own pussy! I'll kill you if you get mine! Galit na anin nito sa mukha ni Ryan at nakakatakot pala talaga kung magalit ito. Boss, sa'yo na po. Sa'yo ba yan? Kunin mo na, boss. Akala ko'y walang nagmamay-ari. Takot na takot si Ryan habang pilit na itinuturo ang kuting na kumakain sa isang tabi. At naimas-masa naman sa Leon at binitawan kaagad si Ryan. I'm sorry, Ryan. Get out! Galit na nito. Natatarantang umalis naman ng kwarto si Ryan. 4 na sampalang isinalubong ko sa kanyang magkabilang pisngi dahil sa kanyang ginawa sa akin at kay Ryan. Sunubukan niya akong pigilan ngunit mabilis ko siyang sinipa, sinuntok at pinagsampal ko siya ng malakas. Makinig ka naman, Bianca! Makinig! Everything is clear, Leon. Sinabi na sa akin ng mama mo that she wants you to marry Cecil. At walang hiya ka talaga. Ginawa mo akong tanga.
Wala ko sa mission, right? Pumunta ka sa Britain para tuparin ang hiling ng mama mo. Umalis ka na dito. Ayaw na kitang makita. Hiyaw ko sa kanya at mabilis na umagos ang mga luha sa aking mukha. Please, I'm sorry, Bianca. I'm in a mission. It's true. But after 2 weeks, my mom got sick. I wasn't able to call you because I'm too busy taking care of her and my phone lost during my mission. Kaya hindi kita natawagan. I don't want to hear your excuses, Leon. Ba't hindi mo sinabi? Maraming paraan para tawagan mo ako. Ang sabihin mo, pumayag ka sa deal ng mama mo na pakasalan sa Cecil.